Ninanakaw ang pangarap ng isang inang walang kalaban-laban. Habang basang-basa si Maris sa ulan, yakap ang anak na naghihingalo. Nagpapakasasa ang biyenan niya sa nakaw na karangalan. Basura ka at sa kalsada ka nararapat. Ang hatol ni Doña Celestina. Pero ang pusong tinapakan ay muling titibok para sa paghihiganti. Handa ka na bang lasapin ang tamis ng katotohanan sa gitna ng mapait na kasinungalingan? Sisimulan na ba ang paniningil? Isang palamunin lang siya, Roberto. Huwag kang magpakamartir sa isang babaeng galing sa putikan. Kapag nakuha ko na ang huling recipe sa notebook niya, itatapon ko ang basurang yan kung saan siya nanggaling. Ang boses ni Doña Celestina ay kasing talas ng labaha. Bawat salita ay humihiwa sa katahimikan ng madaling araw. Sa labas ng pinto, nakatayo si Maris. Pigil ang paghinga habang naninigas ang kanyang buong katawan. Hawak niya ang isang tray ng mainit na tsa na may halong luya at pulot. 4:00 pa lang ng umaga ay gising na siya. Tiniis ang usok ng kalan at ang init ng apoy para lamang maipaglaga ang kanyang biyenan na dumaing kagabi ng masakit na lalamunan. Ang kanyang mga daliri ay namumula pa mula sa pagkayod sa kusina. Bawat kuko ay may bakas ng pagsisikap na mapagsilbihan ng pamilyang Ferrer sa loob ng 5 taon. Sa loob ng 5 taon na iyon, itinuring niyang tunay na ina. Ang babaeng ngayon ay tinatawag siyang basura. Tumingin si Maris sa tray, sa mausok na tsaa na ginawa niya ng may buong pagmamahal. Ngayon, ang bawat singaw nito ay tila lason na humahapdi sa kanyang mga mata. Naramdaman niya ang unti-unting pagyanig ng kanyang mga kamay. Isang patak ng mainit na tubig ang tumapon mula sa tasa patungo sa kanyang balat. Ngunit wala siyang naramdamang hapdi sa labas. Ang masakit ay ang unti-unting pagkadurog ng kanyang puso sa loob ng kanyang dibdib. Tila may isang dambuhalang kamay na pumipiga sa kanyang baga. Ninanakawan siya ng hangin hanggang sa maging kapos ang bawat hininga. Ang bawat sakripisyo niya, ang pagpapakumbaba at ang paglimot sa sariling dangal para lamang maging karapat-dapat sa pamilyang ito ay naglaho na parang usok. Narinig niya ang mahinang buntong hininga ng kanyang asawa. "Mama, asawa ko si Maris. Huwag naman kayong magsalita ng ganyan," ang pakiusap ni Roberto. Ngunit ang kanyang boses ay mahina, parang isang musmos na walang kapangyarihang tumayo sa sariling mga paa. "Roberto, utang mo sa akin ang buhay mo. Isinuko ko ang lahat para maging ganito ka karespetado. Hahayaan mo bang isang hampas lupang tulad niya ang sumira sa legasiya ng ating restaurant? Gamitin mo ang utak mo, hindi ang awa. Alam nating lahat na ang galing niya sa kusina ang magliligtas sa atin sa pagkakabaon sa utang. Pero hindi kailangang malaman ng mundo na galing sa kanya ang mga putahing iyon. Siya ay isang Ferrer na sa papel, kaya ang lahat ng sa kanya ay atin na." Ang bawat kataga ni Doña Celestina ay puno ng manipulasyon, isang bitag ng utang na loob na alam niyang hindi kayang takasan ng kanyang anak. Dahan-dahang umatras si Maris. Ang bawat hakbang ay tila paglakad sa ibabaw ng libu-libong bubog. Ang tsaa na dapat sana ay magpapagaling sa lalamunan ng kanyang biyenan ay iniwan niya sa isang maliit na mesa sa koridor. Ang init nito ay unti-unting namamatay gaya ng kanyang pag-asa. Pumasok siya sa kanilang silid at tiningnan ang natutulog na si Tala. Ang kanyang munting anghel, ang tanging dahilan kung bakit niya kinakaya ang bawat pang-aalipusta at pagod. Hinaplos ni Maris ang pisngi ng anak at doon, sa gitna ng dilim, ay pumatak ang isang luhang kay tagal niyang pinigilan. Mabilis niyang ginamit ang suot na lumang duster upang tuyuin ang basang pisngi ng bata. Natatakot na magising ito at makita ang kanyang pagkawasak. Nagmamadali siyang lumapit sa gilid ng kama at kinapa ang ilalim ng unan.
Doon nakatago ang isang lumang kwaderno na may mga kupas na pahina. Ito ang kanyang kayamanan, ang lahat ng natutunan niya sa kanyang yumaong ina at ang lahat ng bagong lasa na nabuo niya sa pag-iisa sa kusina ng mga Ferrer. Ito ang notebook na tinutukoy ni Doña Celestina. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang niyayakap ang kwaderno sa kanyang dibdib. Hindi niya hahayaang pati ang huling alaala ng kanyang pagkatao ay manakaw ng mga taong ang tingin sa kanya ay kagamitan lamang. Ngunit bago pa man niya maitago ang kwaderno sa loob ng kanyang damit, ang katahimikan ng silid ay binasag ng isang malakas at marahas na tunog. Ang pinto ng kanilang silid ay biglang bumukas at tumama sa dingding na lumikha ng isang nakabibinging ingay sa gitna ng gabi. Nagising si Tala at nagsimulang umiyak sa takot. Tumayo sa tapat ng pinto si Doña Celestina. Suot ang kanyang mamahaling satin na robe habang sa likod niya ay nakatayo ang dalawang malalaking lalaki na mga bodyguard ng pamilya. Ang mukha ng matanda ay wala ng bakas ng sakit ng lalamunan, kundi puno ng isang mapanganib na ngiti. Ibigay mo sa akin ang notebook na yan, Maris. Ang utos ng matanda, ang kanyang boses ay malamig pa sa bangkay. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Alam nating dalawa na hindi ka nararapat sa mga pahinang yan at huwag mong asahang ililigtas ka ng asawa mong tulog ang diwa. Niyakap ni Maris si Tala sa isang kamay at ang kwaderno sa isa pa. Hindi ko po ito ibibigay, Doña Celestina. Ito na lang ang natitira sa akin. Humakbang pabalas ang matanda at sumigaw sa mga tauhan. Kunin niyo ang kwaderno at pagkatapos, ilabas ang magnanakaw na yan sa pamamahay ko. Ngayon din, habang lumalapit ang mga lalaki, naramdaman ni Maris ang mabilis na tibok ng kanyang puso na tila gustong tumalon sa kanyang lalamunan. Paano mo nga ba ipaglalaban ang iyong puwang sa isang tahanang kailanman ay hindi ka itinuring na tao? Hanggang kailan kayang tiisin ng isang ina ang latay ng pang-aapi bago siya tuluyang maging abo? Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na kulog ang gumitla sa buong mansyon, hudyat ng isang paparating na unos na babago sa kanilang mga buhay habang buhay. Bitawan niyo ako. Wala akong ninanakaw sa inyo. Roberto, tulungan mo kami. Ang boses ni Maris ay gumaralgal sa takot habang pilit niyang ikinukubli si Tala sa kanyang likuran. Ngunit ang dalawang bodyguard ay walang pakundangan siyang hinablot sa braso. Ang kanilang mga kamay ay parang bakal na bumaon sa kanyang balat. Sa gitna ng kaguluhan, inihagis ni Doña Celestina ang isang makapal na sobre sa paanan ni Maris. Bumukas ito at kumalat ang mga litratong kuha sa madidilim na anggulo, mga pekeng ebidensya na nagpapakita kay Maris na may kausap na lalaki sa labas ng mansyon at mga resibo ng malalaking halaga ng pera na di umano'y kinuha niya mula sa kaba ng pamilya Ferrer. Ayan ang katunayan ng iyong kataksilan, Maris. Habang pinapakain ka namin at binibigyan ng marangyang buhay, unti-unti mo palang ninanakawan ang pamilyang tumanggap sa iyo. Ibinibigay mo ang pera namin sa iyong kalaguyo. Ang bawat salita ni Doña Celestina ay parang latay na humahampas sa dangal ni Maris. Ang matanda ay bihasang-bihasa sa sining ng paggawa ng kwento. Ang kanyang mukha ay kakikitaan ng pekeng pighati na tila siya ang tunay na biktima rito. Tumingin si Maris kay Roberto, ang lalaking nangako sa kanya ng proteksyon sa harap ng dambana. Nakatayo ito sa sulok, ang mga kamao ay nakakuyom at ang mga mata ay nakapikit ng mariin. Roberto, tumingin ka sa akin. Alam mong hindi ko magagawa iyon. Maghapon akong nasa kusina, magdamag akong nag-aalaga sa anak natin. Paano ko magagawa ang mga paratang na yan? Ang pagsamo ni Maris ay punong-puno ng pait, ngunit nanatiling piping saksi ang kanyang asawa. Nang dahan-dahang imulat ni Roberto ang kanyang mga mata, ang nakita ni Maris ay hindi pagtitiwala, kundi ang bigat ng hiya at ang laso ng pagdududa na itinanim ng kanyang ina. Sapat na, Maris. Nakita ko ang mga resibo.
Nakita ko ang mga litrato. Hindi ko akalaing ang babaeng minahal ko ay may ganitong itim na budhi. Umalis ka na bago ko pa makalimutan na ina ka ng anak ko. Ang malamig na pahayag ni Roberto na tila isang huling hatol ng kamatayan para sa kanilang pagsasama. Hindi na naghintay si Doña Celestina. Sa isang senyas ng kanyang kamay, kinaladkad ng mga bodyguard si Maris palabas ng silid. Ang maliliit na paa ni Tala ay nagsusumikap na sumunod sa bawat hila kay Maris. Ang kanyang mga iyak ay pumupunit sa katahimikan ng mansyon. Ang notebook ko! Ibigay niyo ang notebook ko! Ang huling sigaw ni Maris habang pilit niyang inaabot ang kwadernong hawak na ngayon ni Doña Celestina. Ang matanda ay tumingin sa kanya nang may mapang-aping ngiti. Dahan-dahang hinaplos ang kupas na pabalat ng kwaderno na tila isang tropeo. Ang bawat titik dito ay pag-aari na ng mga Ferrer dahil ang bawat butil ng bigas na kinain mo habang isinusulat ito ay galing sa aking bulsa. Ang basura ay hindi kailangan ng kayamanan. Ang malaking pintong kahoy ng mansyon ay bumukas at ang hagupit ng hangin at ulan ay sumalubong sa kanila. Walang awang itinulak si Maris palabas, kasama ang kanyang anak. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ay dinala ng hangin, isang malakas at pinal na tunog na naghudyat ng pagtatapos ng kanyang buhay sa loob ng karangyaan. Nadulas si Maris sa putikan sa labas ng gate, ang kanyang duster ay agad na nabahiran ng dumi at lamig. Niyakap niya si Tala na ngayon ay nanginginig na sa ginaw at nagsisimulang maghabol ng hininga dahil sa kanyang hika. Ang bawat patak ng ulan ay tila karayom na tumutusok sa kanilang balat, habang ang paligid ay unti-unting nilalamon ng kadiliman. Nakatitig si Maris sa saradong gate ng mansyon, ang kanyang paningin ay lumalabo dahil sa halo-halong luha at ulan. Sa loob ng 5 taon, ibinigay niya ang lahat, ang kanyang lakas, ang kanyang talino, at ang kanyang pagkatao, para lamang itapon sa kalsada na parang isang basahan sa oras na makuha na nila ang kanilang kailangan. Ang kanyang puso na dati ay puno ng pag-ibig ay unti-unti nang pinapalitan ng isang matigas na bato ng hinanakit. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking hinandugan niya ng kanyang buhay ay mas piniling maniwala sa isang masamang biyenan kaysa sa katotohanang nasa harap na niya. Sa gitna ng malakas na ulan, naramdaman ni Maris ang mahinang paghila ni Tala sa kanyang damit. Ang bata ay hirap na sa paghinga. Ang bawat huni ng kanyang dibdib ay nagpapahiwatig ng isang matinding atake ng hika. Wala siyang dalang gamot, wala siyang dalang pera, at wala siyang matutuluyan. Sila ay 2 kaluluwang ligaw sa gitna ng unos, tinalikuran ng mundo at pinagtaksilan ng sariling pamilya. Tumingala si Maris sa langit. Hinayaang hugasan ng ulan ang kanyang mukha habang isang panata ang nabubuo sa kanyang isipan. Ang bawat hapdi, ang bawat putik na dumikit sa kanyang katawan, at ang bawat luhang pumatak para sa kanyang anak ay kanyang sisingililin sa tamang panahon. Biglang tumigil ang isang anino sa kanyang harapan, isang figurang nakatalukbong ng plastik na panangga sa ulan. Ang tanging nakikita ni Maris ay ang isang pares ng luma at butas-butas na tsinelas na nakatayo sa harap ng kanyang mukha. Isang kamay na kulubot at puno ng kalyo ang dahan-dahang inilahad sa kanya, habang ang tinig ng isang matanda ay narinig sa gitna ng tunog ng kulog. Ang ulan ay hindi tumatagal ng habambuhay, ineng. Pero ang gutom at galit, iyan ang magpapatakbo sa mundo mo simula ngayon. Tatayo ka ba o hahayaan mo na lang na lamunin kayo ng putik? Ang bawat hininga ni Tala ay tila isang sipol na nagmumula sa kailaliman ng kanyang dibdib, isang mahapding tunog na nagpapahiwatig ng kanyang paghihirap. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, naramdaman ni Maris ang unti-unting panlalamig ng katawan ng kanyang anak. Ang bawat patak ng tubig na tumatama sa kanila ay tila libu-libong karayom na bumabaon sa kanyang puso. Tumingala siya sa matandang babaeng nasa harap niya. Ang mga mata nito
ay puno ng karanasan at tila nakakakita sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Kailangan ng anak ko ng gamot. Parang awa niyo na. Tulungan niyo kami. Ang pagsamo ni Maris, ang kanyang boses, ay halos malunod sa ingay ng bagyo. Hindi sumagot ang matanda. Sa halip ay itinuro nito ang isang maliit na butika sa kanto na tanging may liwanag pa sa madilim na kalsada. Buong lakas na binuhat ni Maris si Tala. Ang kanyang mga paa ay humahakbang sa malalim na putik na tila gustong lamunin ang kanyang mga tsinelas. Pagdating sa botika, ang malamig na liwanag ng fluorescent ay tumama sa kanyang basang mukha. Ang tindero ay tumingin sa kanya ng may pandidiri. Tila isang maruming hayop ang pumasok sa kanyang malinis na establishmento. Wala kaming libreng gamot dito, Ale. Humanap ka ng charity sa umaga. Ang matigas na pahayag ng lalaki bago pa man makapagsalita si Maris. Naramdaman ni Maris ang init ng kanyang mga luha sa gitna ng malamig na gabi. Pakiusap, mamamatay ang anak ko. Bukas na bukas din ay magtatrabaho ako at babayaran ko kayo. Ang kanyang pagmamakaawa habang nakaluhod sa malamig na semento. Ngunit ang pintong salamin ay dahan-dahang isinara sa kanyang harapan. Ang tunog ng pag-lock nito ay parang isang hatol ng kamatayan. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, naramdaman niya ang isang matigas na bagay sa loob ng bulsa ng kanyang suot na lumang duster. Isang maliit at makintab na bagay na nakabalot sa isang basahang basang-basa. Nang buksan niya ito, ang dilaw na liwanag ng poste sa kalsada ay tumama sa isang maliit na singsing na ginto. Ito ang kanyang singsing sa kasal na ipinatanggal ni Doña Celestina noon dahil hindi raw ito bagay sa isang Ferrer, ngunit lihim na ibinalik sa kanya ng isang matapat na katulong bago siya itapon sa labas. Ito na lamang ang huling bakas ng kanyang nakaraan, ang huling alaala ng isang pag-ibig na naging lason. Walang pag-aalinlangan na tumayo si Maris at tumakbo patungo sa isang pawn shop na bukas 24 oras sa kabilang kanto. Ang bawat hakbang niya ay tila pagtalikod sa huling bahagi ng kanyang pagkatao. Ang halagang ibinigay sa kanya para sa singsing ay napakaliit, isang barya lamang kung ihahambing sa tunay nitong halaga, ngunit sapat na upang mabili ang hininga ni Tala. Pagbalik sa botika, inihagis niya ang barya sa counter ng may halong pait at determinasyon. Ang gamot na nakuha niya ay tila isang milagro sa kanyang mga kamay. Matapos maibigay ang gamot kay Tala, unti-unting huminahon ang paghinga ng bata. Ang kanyang maliliit na kamay ay humawak ng mahigpit sa damit ng ina. Sa ilalim ng isang abandonadong stall sa palengke, doon sila sumilong. Ang amoy ng bulok na gulay at basang semento ang naging kapalit ng bango ng mamahaling pabango sa mansyon ng mga Ferrer. Naupo si Maris sa isang kahoy na crate. Yakap-yakap ang kanyang anak na mahimbing nang natutulog. Sa isang sulok, nakita niyang muli ang matandang babae na kanina pa sila sinusundan. Nakatitig ito sa kanya. Ang mga mata ay tila naghihintay sa susunod niyang gagawin. Doon, sa gitna ng hirap, naramdaman ni Maris ang pagsibol ng isang bago at mas matinding pakiramdam. Hindi na siya ang Maris na iyakin at sunod-sunuran. Ang bawat patak ng ulan na nanuot sa kanyang buto ay tila naging bakal na nagpatigas sa kanyang kalooban. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na dati ay puro tsaa at pampalasa ang hawak, ngunit ngayon ay puno ng dumi ng kalsada. Sisiguraduhin ko na ang bawat butil ng kanin na kukunin niyo mula sa amin ay magiging mapait sa inyong lalamunan. Ang bulong ni Maris sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang huling barya na natira sa kanya ay hinawakan niya ng mahigpit, ang simbolo ng kanyang bagong simula sa ilalim ng putikan. Nakalipas ang ilang oras at ang unang sinag ng araw ay unti-unting sumilip sa madilim na palengke. Ang ingay ng mga tricycle at ang sigaw ng mga tindero ay nagsimulang punan ng paligid. Tumayo si Maris, kahit na ang kanyang buong katawan ay sumasakit at naninigas. Sa kanyang harapan, ang matandang babae ay dahan-dahang lumapit. May hawak itong isang baso ng mainit na kape
na naglalabas ng isang pamilyar at nakakaakit na amoy. Isang amoy na hindi galing sa mamahaling kape, kundi sa purong pagmamahal sa pagluluto. Ang usok mula sa isang maliit at bitak-bitak na palayok ay marahang humahalo sa malamig na hangin ng madaling araw sa palengke. Gamit ang kanyang huling barya, bumili si Maris ng isang dakok na binlid, ang mga durog na butil ng bigas na kadalasang itinatapon o ginagawang patuka sa manok. Sa gilid ng isang tumpok ng mga basyong kahoy na kahon, naglatag siya ng ilang pirasong tuyong kahoy at sinimulang paypayan ang mahinang apoy. Ang bawat ihip niya sa uling ay nagpapadapo ng uling sa kanyang muka, ngunit hindi niya ito pinapansin. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang mainit na lugaw na lalamon sa gutom ng kanyang anak na si Tala. Habang kumukulo ang tubig sa loob ng palayok, ang amoy ng kanin ay nagsimulang humalimuyak sa paligid. Walang luya, walang bawang, at lalong walang manok. Tubig at asin lamang ang kasama ng binlid. Ngunit sa bawat kumpas ng sandok ni Maris, ibinibigay niya ang lahat ng kanyang pag-asa. Ang kanyang mga kamay na dati ay bihasa sa paghawak ng mga mamahaling kagamitan sa kusina ng mga Ferrer ay puno na ngayon ng uling at dumi. Ngunit mas naramdaman niya ang halaga ng kanyang pagluluto sa oras na ito kaysa noong siya ay nasa loob ng mansyon. Biglang isang maruming kamay ang humablot sa sandok ni Maris. Isang matandang babae na may magulong buhok at suot na sako, bilang balabal, ang biglang sumulpot sa kanyang harapan. Siya ang tinatawag ng mga tindero na ang baliw ng palengke. Kinuha ng matanda ang isang maliit na mangkok na plastik at bago pa man makapagsalita si Maris ay sumalok na ito ng mainit na lugaw. Walang pasubali, itong humigop. Ang init ng pagkain ay tila hindi iniinda ng kanyang tuyot na mga labi. Inasahan ni Maris na magagalit siya, ngunit ang nakita niya sa mga mata ng matanda ay hindi kabaliwan, kundi isang matinding pangungulila. Sa halip na bawiin ang pagkain, kinuha ni Maris ang isa pang mangkok at maingat na nilagyan ito ng lugaw. Dahan-dahan lang po. Baka mapaso ang lalamunan niyo. Marami pa po rito. Ang malambot na sabi ni Maris habang iniabot ang pagkain sa matanda. Ang pagpapakumbaba ni Maris ay tila nagpatigil sa mundo ng matanda. Dahan-dahan nitong ibinaba ang mangkok at tumingin ng diretso sa mga mata ni Maris. Biglang idinura ng matanda ang lugaw sa simito. Walang lasa. Isang malaking insulto sa bigas ang ginawa mo. Ang sigaw ng matanda na naging sanhi ng paglingon ng ilang mga mamimili. Ang kanyang boses na kanina ay garalgal ay biglang naging matikas at puno ng awtoridad. Nakalimutan mo ang kaluluwa ng apoy. Masyadong mabilis ang iyong pagpapakulo at hindi mo man lang binigyan ng pagkakataon ang bawat butil na huminga sa ilalim ng init. Nagulat si Maris sa mga salitang narinig niya. Hindi ito pananalita ng isang taong nawawala sa sarili. Lumapit ang matanda na si Nana Isabela sa apoy at sinipa ang isang pirasong kahoy upang ayusin ang daloy ng hangin. Ang lugaw ay hindi lamang pinakulo ang bigas. Kailangan nito ng sunog na luya para sa anghang ng buhay at ugat ng ngorori para sa bango ng lupa. Pero higit sa lahat, kailangan nito ng pasensya na wala ka dahil sa iyong galit. Natigilan si Maris. Ang mga teknik na binabanggit ng matanda ay ang eksaktong mga lihim na isinulat niya sa kanyang ninakaw na notebook. Paanong ang isang palaboy sa palengke ay nakakaalam ng mga sekretong yon na tanging siya lamang at ang kanyang yumaong ina ang nakakaalam. Kinuha ni Nana Isabela ang isang maliit na supot mula sa kanyang maruming damit at inihagis ito sa palayok. Ang amoy ng paligid ay biglang nagbago. Ang mabangong aroma ng sunog na luya at ilang kakaibang damo ay agad na bumalot sa kanilang pwesto. Ang bawat hininga ni Maris ay tila nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagkatao na akala niya ay nawala na sa loob ng mansyon ng mga Ferrer. Ang matanda ay tumingin sa kanya nang may mapanghamong tingin
Ang kanyang mga mata ay tila dalawang nagbabagang uling sa gitna ng madilim na palengke. Dahan-dahang kinuha ni Nana Isabela ang isang lumang tela na nakabalot sa isang mahabang bagay mula sa kanyang likuran. Nang alisin niya ang balot, ang liwanag ng umaga ay tumama sa isang kutsilyong pangkusina na gawa sa matigas na bakal. Ang talim nito ay nagniningning sa kabila ng kalumaan. Inabot niya ang hawakan ng kutsilyo kay Maris. Ang kutsilyong ito ay hindi pampatay ng tao, kundi pambuhay ng kaluluwa. Kung gusto mong mabuhay at hindi mabulok dito sa putikan, matuto kang humawak ng sandata na alam mong gamitin. Nanginginig ang kamay ni Maris habang dahan-dahang tinatanggap ang kutsilyo. Ang bigat nito ay tila nagdadalang lahat ng kanyang hinanakit at pangarap. Sa unang pagkakataon, mula nang siya ay palayasin, naramdaman ni Maris ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Isang apoy na hindi nanggagaling sa kahoy, kundi sa isang determinasyong bumangon mula sa kanyang pagkakalugmok. Tumingin siya kay Nana Isabela at sa likod ng maruming mukha nito, nakita niya ang isang gurong magliligtas sa kanya mula sa kadiliman. Ang matinding sikat ng araw sa tanghali ay tila nakikipagpaligsahan sa init ng kalan sa maliit na pwesto ni Maris sa gilid ng palengke. Sa ilalim ng patnubay ni Nana Isabela, ang bawat galaw ni Maris ay may kasunod na pagsita. Ang lugaw na dati ay tubig at asin lamang, ngayon ay may dagdag na aroma ng sunog na luya at pinatuyong hipon na lalong nagpapadagsa sa mga mamimili. Ang bawat barya na nahuhulog sa kanyang garapon ay bunga ng kanyang pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling pagod at tila may hinahanap na katarungan sa gitna ng usok at alikabok. Isang hapon, habang nagliligpit si Maris ng mga gamit, napansin niya ang kumpulan ng mga tao sa tapat ng isang maliit na sari-sari store na may telebisyon. Ang malakas na tunog ng balita at musika ay umaabot hanggang sa kanyang kinatatayuan. Lumapit siya, bitbit si Tala na kasalukuyang kumakain ng isang maliit na tinapay. Ang bawat hakbang niya patungo sa kumpulan ay tila paglapit sa isang katotohanang hindi niya gustong harapin. Sa gitna ng screen, lumitaw ang isang pamilyar at marangyang mukha. Si Doña Celestina, suot ang isang mamahaling puting chef's coat na may burda ng gintong sinulid, ay nakatayo sa isang modernong kusina. Sa kanyang harapan ay isang mangkok ng sabsab na seafood na pinakuluan sa ibabaw ng mainit na mga bato. Isang teknik na nangangailangan ng tumpak na temperatura at tiyempo. Ang bawat anggulo ng kamera ay nagpapakita ng kagandahan ng putahe. Ang bawat singaw nito ay tila na panonood ng buong bansa. Ito ang bunga ng aking pagsisikap at pagmamahal sa aking pamilya. Ang malambing na sabi ni Doña Celestina sa harap ng kamera. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kataksilan. Ang seafood soup with heated stones ay isang orihinal na likha ng mga Ferrer. Isang espesyal na putaheng sumisimbolo sa aming matatag na pundasyon at sa masarap na tradisyong aming ipinapamana sa bawat henerasyon. Naramdaman ni Maris ang biglang paglamig ng kanyang buong katawan sa kabila ng init ng panahon. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng matanda ay tila isang malakas na sampal sa kanyang pagkatao. Alam niya ang bawat sangkap ng soup na yon. Alam niya kung gaano karaming gabi ang ginugol niya sa kusina para lamang makuha ang tamang anghang ng sili at ang tamang lambot ng pusit. Iyon ang putahing balak niyang ihanda para sa kaarawan ni Roberto. Bilang sorpresa, ang putahing isinulat niya ng buong ingat sa kanyang ninakaw na notebook. Nanay, tingnan mo, yung sabaw na niluluto mo sa akin dati. Ang masayang sigaw ni Tala habang itinuturo ang telebisyon. Ang inosenteng tinig ng bata ay naging sanhi ng paglingon ng ilang mga tao sa paligid. Mabilis na tinakpan ni Maris ang bibig ng anak. Ang kanyang puso ay tila gustong sumabog sa loob ng kanyang dibdib. Ang bawat pako ng kanyang mga daliri ay bumaon sa palad ng kanyang mga kamay, sapat na upang magdulot ng hapdi. Ngunit mas masakit ang katotohanang
Ang kanyang paghihirap ay ginagamit na ngayon para muling itayo ang bumabagsak na dangal ng mga Ferrer. Narinig ni Maris ang mga papuri ng mga tao sa paligid tungkol sa kagalingan ni Doña Celestina. Ang bawat tawa at palakpakan ng mga nanonood ay tila mga tinik na bumabaon sa kanyang puso. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na puno ng uling at sugat mula sa pagkayod sa palengke. Pagkatapos ay muling tiningnan ang mapuputi at makinis na kamay ni Doña Celestina sa screen. Ang galit na dati ay isang maliit na baga lamang sa kanyang dibdib ay biglang naging isang dambuhalang apoy na handang lamunin ang lahat. Magnanakaw. Ang tanging salitang lumabas sa pagitan ng mga nanginginig na labi ni Maris. Ang kanyang tinig ay mahina, ngunit puno ng isang bagsik na ngayon lamang niya naramdaman. Ang bawat alaala ng kanyang pagpapakumbaba at pananahimik sa loob ng 5 taon ay tila mga tanikalang unti-unting napapatid. Sa oras na yon, hindi na lamang kaligtasan ni Tala ang iniisip niya. Iniisip na niya ang paraan kung paano babawiin ang bawat butil ng karangalang ninakaw sa kanya. Isang kamay ang pumatong sa kanyang balikat. Si Nana Isabela, na kanina pa pala nakatayo sa kanyang likuran, ay tumingin sa screen ng may mapait na ngiti. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng awa, kundi ng isang mapanganib na hamon. Maganda ang pagkakaayos, ngunit ang lasa ay wala sa kulay. Ang magnanakaw ay laging maiiwan ng orihinal na nagmamay-ari. Ang bulong ng matanda na tila isang sumpa. Ang sining ay hindi nananakaw, Maris. Ang notebook ay papel lang, pero ang lasa ay nasa dugo mo. Nilingon ni Maris si Nana Isabela at sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng paglingap. Ang bawat luhang pumatak sa kanyang pisngi ay agad na natuyo ng init ng kanyang puot. Ano ang kailangan kong gawin, Nana? Sabihin niyo sa akin, gagawin ko ang lahat para mapabagsak ang kalyong yan. Ang tanong ni Maris, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Tumingin si Nana Isabela sa malayo, patungo sa nagbabagang liwanag ng papalubog na araw. Ang laban ay hindi idinadaan sa sigaw, kundi sa apoy ng iyong kalan. Hahayaan nating kainin nila ang sarili nilang kasinungalingan hanggang sa mabilaukan sila. Isang malakas na tunog ng pagpatay ng telebisyon ang narinig mula sa tindahan at ang biglang katahimikan ay nagdala ng isang nakapangingilabot na pangako ng paghihiganti. Bakit lasang yakap ng nanay ko ang sabaw na ito, Ineng? Parang biglang gumaan ang pakiramdam ko kahit buong araw akong nagbibiyahe ng tricycle sa ilalim ng init. Ang tanong ng isang matandang driver ay nagpatigil kay Maris sa kanyang paglilinis ng lamesa. Ang lalaki ay nakatitig sa tila walang lamang mangkok. Ang mga mata nito ay puno ng pagkamangha at bahagyang pangingilid ng luha. Ang bawat higop niya sa mainit na sabaw ng nilaga ay tila nagpawi sa pagod ng kanyang matatandang buto. Ngumiti ng bahagya si Maris. Ang kanyang mga kamay, na dati ay makinis at mapuputi, ay mayroon na ngayong mga kalyo at marka ng init mula sa kalan. Dahil ang bawat sangkap po niyan ay pinili ng may pag-aalaga, Mang Celso. Ang pagkain ay hindi lang pamatid gutom, ito ay pamatid lungkot din. Ang malumanay na sagot ni Maris habang inililigpit ang pinagkainan. Ang kanyang maliit na karinderya, nagawa lamang sa pinagtagpi-tagping trapal at mga lumang kahoy, ay naging isang maliit na santuwaryo sa gitna ng maingay at maduming palengke. Sa gilid, nakaupo si Nana Isabela. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakamasid sa bawat galaw ni Maris. Ang matanda ay nagsilbing anino at gabay ni Maris. Sa nakalipas na mga linggo, tinuruan niya si Maris na huwag lamang gamitin ang kanyang paningin sa pagluluto. Tinuruan niya itong pakinggan ng bao ng kumukulong mantika na tila nagagalit na mga bubuyog at amuyin ang tamang oras kung kailan ang bawang ay naglalabas na ng kanyang pinakamatamis na katas. Sa ilalim ng malupit na pagsasanay ni Nana Isabela,
Ang bawat putahe ni Maris ay nagkaroon ng buhay, isang bagay na hindi kayang ituro ng anumang mamahaling paaralan. Naramdaman ni Maris ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib habang pinagmamasdan ng kanyang mga suki na masayang nagbabahagi ng kwento habang kumakain. Ito ang tunay na salo-salo, isang pagtitipon na puno ng katapatan at malasakit. Ang bawat subo ng kanyang mga customer ay tila isang maliit na tagumpay laban sa kawalang katarungan. Ang bawat papuri sa kanyang luto ay tila isang gamot na naghihilom sa sugat na iniwan ng mga Ferrer. Kinuha ni Maris ang isang maliit na mangkok at nilagyan ito ng pinakamalambot na bahagi ng karne at sabaw. Lumapit siya kay Tala na nakaupo sa isang maliit na bangko sa sulok, abala sa pagguhit sa isang piraso ng lumang karton. "Kain na, anak, para lumakas ka lalo," ang sabi ni Maris habang maingat na hinihipan ang sabaw bago ibigay sa bata. Nakita ni Maris ang muling pagbabalik ng rosas sa mga pisngi ni Tala. Ang kislap sa mga mata ng kanyang anak ang naging pinakamahalagang sahog sa bawat lutuin niya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Maris na kahit wala silang mansyon, sila ay mayroong tunay na tahanan sa bawat isa. Ngunit ang katahimikan ng hapon ay biglang nabasag ng isang marahas na tunog. Isang makintab at mamahaling sapatos ang tumapak sa maruming semento ng karinderya ni Maris. Isang lalaking nakasuot ng uniforme ng manager ng Ferrer Bistro, ang malaking branch na matatagpuan lamang sa kabilang kalsada, ang pumasok ng may panghahamak sa kanyang mukha. Tumingin ito sa paligid, sa mga lumang kahoy at sa mga taong madidilim ang balat dahil sa hirap ng trabaho. "Anong uri ng kababuyan ito? Ang dumi ng lugar niyo amoy kanal," ang sigaw ng manager. Ang kanyang boses ay puno ng kayabangan na tila siya ang may-ari ng buong palengke. "Dahil sa inyo, nawawalan kami ng mga customer na gusto sanang kumain sa restaurant namin pero napupunta rito sa basurang ito. Mga squatters na walang permit." Hindi natinag si Maris. Dahan-dahan niyang inilapag ang hawak na mangkok at tumayo ng tuwid sa harap ng lalaki. Ang kanyang paningin ay hindi na katulad ng dati na madaling yumuyuko sa takot. Ang dumi sa labas ay nalilinis, pero ang dumi sa loob ng puso ay mahirap tanggalin, sir. Ang matigas na pahayag ni Maris. Ang mga taong tinatawag niyang squatters ay ang mga taong nagpapakain sa pamilya niyo sa pamamagitan ng kanilang pagod. Kung ang restaurant niyo ay walang tao, baka hindi ang pwesto ko ang problema, kundi ang lasa ng pagkain niyo na walang kaluluwa. Ang mukha ng manager ay naging kulay lila sa galit. Sa isang biglaang galaw, itinaas niya ang kanyang paa at malakas na sinipa ang isang mahabang bangko kung saan kumakain ang dalawang manggagawa. Ang tunog ng pagkabasag ng kahoy at ang pagtapon ng mga plato sa semento ay lumikha ng isang nakabibinging gulo. Ang mga mangkok na gawa sa seramika ay naging maliliit na piraso at ang sabaw na pinagpaguran ni Maris ay tumapon sa putikan. Napayakap si Tala sa kanyang ina sa takot habang ang mga customer ni Maris ay napatayo nang may pagbabanta sa kanilang mga mata. Si Nana Isabela ay dahan-dahang tumayo mula sa kanyang sulok. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang baston na tila handang manakit. Ngunit bago pa man makakilos ang sinuman, muling sumigaw ang manager habang dinuduro si Maris, "Huwag mong hintayin na ang pulis mismo ang magligpit sa mga gamit niyo rito. 1 linggo, Maris. 1 linggo na lang at sisiguraduhin kong magiging abo ang karinderya mong ito." Habang paalisan ng manager, naiwan ang katahimikan na punong-puno ng tensyon. Tumingin si Maris sa kanyang nabasag na mga gamit at sa nasayang na pagkain. Ang bawat butil ng kanin sa sahig ay tila mga luhang hindi na niya mailabas. Tumingala siya at nakita ang malaking karatula ng Ferrer Bistro na kumikinang sa kabilang kalsada, isang simbolo ng kapangyarihang pilit siyang dinudurog. Sa gitna ng pagkawasak ng kanyang maliit na pwesto, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hanggang kailan nga ba kayang protektahan
ng isang inang walang kapangyarihan ang huling piraso ng kanyang pag-asa bago ito tuluyang lamunin ng dilim? Ang karahasan ay sandata ng mga taong duwag ang kaluluwa at ikaw, Ginoo, ay isang malaking halimbawa ng isang taong walang silbi sa mundo. Ang tinig ni Nana Isabela ay gumaralgal ngunit puno ng awtoridad habang nakatayo siya sa pagitan ni Maris at ng manager ng Ferrer Bistro. Itinaas ng manager ang kanyang kamay upang saktan si Maris. Ngunit bago pa man ito dumapo, mabilis na iwinasiwas ni Nana Isabela ang kanyang kahoy na baston. Ang tunog ng matigas na kahoy na tumama sa binti ng lalaki ay umalingaw-ngaw sa paligid, kasunod ng isang malakas na hiyaw ng sakit mula sa manager. Napaluhod ang lalaki sa maruming semento habang ang kanyang mukha ay namimilipit sa hapdi at galit. Umalis ka na rito bago ko pa makalimutan na matanda na ako at gamitin ko ang baston na ito sa iyong ulo. Ang banta ni Nana Isabela na may kasamang matalas na titig na tila kayang tumagos sa kaluluwa ng sinuman. Pinilit na tumayo ng manager habang iika-ikang lumayo at nagbabato ng mga malulutong na mura sa hangin. Nang tuluyan na itong mawala sa paningin, dahan-dahang lumapit si Maris sa kanyang guro. Ang kanyang puso ay kumakaba pa rin sa takot, hindi para sa sarili, kundi para sa kaligtasan ni Nana Isabela. Salamat po, Nana, pero baka balikan nila kayo. Hindi niyo po kailangang gawin yon, ang mahinang sabi ni Maris habang sinisimulang pulutin ang mga nabasag na piraso ng mga mangkok. Tiningnan siya ng matanda nang may halong lungkot at pait. Inalalayan ni Nana Isabela si Maris na maupo sa isang maliit na silya. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng papalubog na araw, dahan-dahang itinaas ng matanda ang mahabang manggas ng kanyang suot na sako. Napaantanda si Maris sa kanyang nakita. Ang buong braso ni Nana Isabela, mula sa siko hanggang sa balikat, ay balot ng isang malaking serye ng mga peklat. Ang balat ay tila natunaw na kandila na muling namuo ng hindi maayos, mapula at kulubot na tila isang mapa ng matinding pagdurusa. Ramdam ni Maris ang hapdi sa sarili niyang katawan habang pinagmamasdan ang bakas ng apoy sa katawan ng matanda. Tila bumalik ang kanyang gunita, 30 taon na ang nakalilipas, sa isang maliit na kusina kung saan ang pangarap ay naging abo sa isang iglap. Ang apoy ay hindi lamang nagluluto ng pagkain, Maris. Ang apoy ay ginagamit din ng mga taong gahaman upang burahin ang katotohanan. Ang simula ni Nana Isabela, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Magkaibigan kami ni Celestina noon. Itinuring ko siyang kapatid. Sabay kaming nangarap na magkaroon ng pinakamalaking restaurant sa bansa. Ako ang utak sa kusina at siya ang taga-ayos ng mga dokumento at pera. Pero bago pa man kami magtagumpay, nahanap niya ang paraan para suluhin ang lahat. Sinunog niya ang aming kusina habang nandoon ako sa loob at ninakaw niya ang aking mga recipe. Akala niya ay kasama akong naging abo ng aking mga pangarap. Nanigas ang buong katawan ni Maris. Ang kwentong naririnig niya ay tila isang nakapangingilabot na salamin ng kanyang sariling buhay. Ang pagtataksil, ang pagnanakaw ng talino, at ang kawalang hiyaan ni Doña Celestina ay hindi pala bago. Ito ay isang madilim na siklo na nagsimula pa bago pa siya isinilang. Naramdaman ni Maris ang isang matinding panginginig sa kanyang mga kamay. Ngayon ay naintindihan na niya kung bakit ganoon na lamang ang galit ng matanda sa tuwing naririnig ang pangalang Ferrer. 2 henerasyon na ang sinisira ng babaeng iyan, Maris. Ako ang una at ikaw ang pangalawa. Ang patuloy ni Nana Isabela habang hinahawakan ng mahigpit ang kamay ni Maris. Ang kanyang mga mata ay biglang nag-alab sa isang bagong uri ng determinasyon. Huwag mong hayaang matapos ang kwento mo sa putikan na ito, gaya ng nangyari sa akin. Ang kutsilyong ibinigay ko sa iyo ay hindi lamang para sa paghihiwa ng gulay. Iyan ang iyong sandata
para bawiin ang dangal na kinuha niya sa ating dalawa. Ikaw ang magiging boses ko at ako ang magiging lakas mo. Nakalunok ng isang malaking bara sa lalamunan si Maris. Ang kanyang takot ay unti-unting napalitan ng isang malalim na tungkulin. Hindi na lamang ito tungkol sa pagkakaroon ng pera para kay Tala. Ito ay tungkol sa paniningil sa isang utang na 30 taon nang hindi nababayaran. Tumingin si Maris sa kanyang mga kamay, pagkatapos ay kay Nana Isabela, at sa huli ay sa kanyang anak na mahimbing na natutulog sa loob ng karinderya. Isang panatata ang nabuo sa kanyang puso na mas matigas pa sa anumang bakal. Ano po ang susunod nating gagawin, Nana? Ang tanong ni Maris. Ang kanyang tinig ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Ang bawat salita ay may dalang bigat ng katarungan. Tumayo si Nana Isabela at tumingin sa naglalakihang karatulan ng mga Ferrer sa kabilang kalsada. Magluluto tayo, Maris. Magluluto tayo ng isang putahe na hinding-hindi nila makakalimutan. Isang lasa na magpapaalala sa kanila ng bawat kasinungalingang itinanim nila sa lupa. Ngunit bago pa man sila makapagplano, napatigil si Maris nang mapansin ang isang bagong anunsyo sa tapat ng restaurant ng mga Ferrer. Isang malaking banner ang inilaladlad at ang mga katagang nakasulat doon ay tila isang malakas na kulog sa gitna ng maliwanag na gabi. Ang putaheng nakasulat sa banner ay ang eksaktong bagong imbensyon ni Maris na ibinenta niya lamang kaninang tanghali. Isang malaking larawan ng sinigang na hipon sa buko ang nakapaskil at sa ibaba nito ay ang pangalan ni Doña Celestina bilang ang mastermind ng bagong menu. Napahawak si Maris sa kanyang dibdib. Paano nila nakuha ang recipe na yon gayong wala pa itong nakasulat sa anumang notebook? Tumingin siya sa kanyang paligid at napansin ang isang maliit na butas sa dingding ng kanyang karinderya kung saan may isang pares ng mga mata na mabilis na umiwas. Bakit hindi niyo makuha ang tamang asim? Ang mahal ng mga sangkap na binibili ko, pero ang lasa ay parang tubig kanal. Ang boses ni Doña Celestina ay umalingaw sa loob ng napakalaki at modernong kusina ng Ferrer Bistro. Ang mga sikat na chef na kinuha niya ay nakayuko. Ang kanilang mga puting uniforme ay tila naging marumi sa harap ng galit ng matanda. Sa ibabaw ng stainless steel na lamesa, ang sinigang na hipon sa buko ay nakahain sa isang platong may gintong gilid. Napakaganda ng pagkakaayos nito. Tila isang obra maestra na pang-magazine. Ngunit ang mukha ni Doña Celestina ay namumula sa pagkadismaya. Sa kabilang dulo ng silid, dahan-dahang kinuha ni Roberto ang isang kutsara at tinikman ang sabaw. Isang pamilyar na alaala ang biglang dumaan sa kanyang isipan. Ang mga gabing umuuwi siyang pagod at sasalubungin siya ni Maris ng isang mangkok ng mainit na sabaw. Ang bawat higop niya noon ay tila nagpapawi sa lahat ng bigat ng kanyang trabaho. Pero ngayon, habang dahan-dahang dumadaloy ang sabaw sa kanyang lalamunan, ang naramdaman niya ay isang malaking kawalan. Ang asim ay nanggaling sa mamahaling suka. Ang anghang ay mula sa imported na sili. Pero ang bawat patak ay walang buhay. Ito ay isang pagkaing niluto ng mga makinang walang puso. Baka naman masyadong komplikado ang gusto niyong mangyari. Ang mahinang sabi ni Roberto habang ibinababa ang kutsara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Ang lasa na hinahanap niyo. Ang lasa na nagustuhan ng mga food critics sa palengke. Baka hindi iyon nanggagaling sa recipe. Baka nanggagaling iyon sa taong nagluluto. Isang matalas na tingin ang ipinukol ni Doña Celestina sa kanyang anak. Huwag mong banggitin ang pangalan ng babaeng iyon sa harap ko. Ang recipe ay recipe, Roberto. Ang lahat ay nakasulat sa notebook na nakuha ko. Kung hindi nila makuha ang tamang timpla, ibig sabihin ay tamad sila at walang silbi. Sa isang marahas na galaw, itinulak ng matanda ang mangkok ng sabaw na naging sanhi ng pagtapon ng likido sa sahig at ang kalansing ng seramika sa tiles.
Ang bawat patak ng nasayang na sabaw ay tila mga luhang hindi na kayang punasan ng pera ng mga Ferrer. Habang naglilinis ang mga tauhan, lumingon si Roberto sa bintana ng restaurant na nakaharap sa kalsada. Sa malayo, tanaw niya ang maliliit na ilaw ng palengke, ang lugar kung saan itinapon ang kanyang asawa at anak. Isang matinding kurot sa dibdib ang kanyang naramdaman. Ang bawat gabi na nakikita niyang natutulog ang kanyang ina sa gitna ng karangyaan habang ang kanyang mag-ina ay maaaring nanginginig sa ginaw, ay uwant-unting nagbubukas sa kanyang mga mata. Hindi na sapat ang utang na loob para tabunan ang katotohanang may isang malaking kasalanang nangyayari sa ilalim ng kanilang bubong. Nang makaalis na si Doña Celestina para magpahinga, pumasok si Roberto sa opisina ng kanyang ina. Ang amoy ng mamahaling kahoy at lumang papel ay sumalubong sa kanya. Alam niyang labag ito sa utos ng matanda, ngunit kailangan niyang malaman ang totoo. Sa ilalim ng isang nakatagong drawer na may lock, nahanap niya ang isang itim na folder. Nang buksan niya ito, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Doon nakalagay ang mga orihinal na litrato ni Maris. Ang mga litratong ginamit na ebidensya ng kanyang panunulis. Ngunit sa pagkakataong ito, nakita ni Roberto ang kabuuan ng mga larawan. Hindi ito mga crop na bersyon. Sa orihinal na kuha, makikita na ang lalaking kausap ni Maris ay isang matandang pulubi na binibigyan niya lamang ng pagkain, at ang petsa sa likod ng mga resibo ay hindi tumutugma sa mga araw na sinasabi ng kanyang ina. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. Ang bawat piraso ng ebidensya ay sadyang ginawa upang wasakin ang tiwala niya sa kanyang asawa. Ang bawat hininga ni Roberto ay naging mabigat. Ang bawat katotohanang nabubunyag ay parang isang matalim na kutsilyong bumabaon sa kanyang konsensya. Napaupo siya sa sahig. Ang mga folder ay nakakalat sa kanyang paligid. Ang katahimikan ng opisina ay nabasag lamang ng kanyang sariling hikbi na pilit niyang pinipigilan. Naisip niya ang bawat pagsusumamo ni Maris na hindi niya pinakinggan. Naisip niya ang bawat iyak ni Tala na tinalikuran niya dahil sa bulag na pagsunod sa kanyang ina. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay tila isang malakas na putok ng baril sa gitna ng katahimikan. Nanigas si Roberto sa kanyang kinauupuan habang ang anino ng isang tao ay dahan-dahang humaba sa sahig. Isang malamig na boses ang narinig niya mula sa likuran. Isang boses na hindi galing sa kanyang ina, kundi sa isang taong matagal na niyang pinagkakatiwalaan sa loob ng mansyon. Huli na ba ang pagsisisi, Senyorito Roberto? O sisimulan mo na ang pagtatama sa mga mali ng iyong ina? Ang tanong ng matandang mayordoma ay may dalang isang malaking hamon. Hawak nito ang isang susi na hindi para sa opisina, kundi para sa isang sikretong bodega sa ilalim ng mansyon kung saan nakatago ang huling alaala ni Nana Isabela at ang katunayan ng pagnanakaw ni Doña Celestina 3 dekada na ang nakalilipas. Ang tunog ng isang mamahalin at makintab na sasakyan na dahan-dahang humihinto sa gilid ng maalikabok na palengke ay naging sanhi ng paghinto ng ingay ng mga tao. Ang bawat gulong nito na gumugulong sa ibabaw ng maliliit na bato at putik ay tila isang babala ng paparating na gulo. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang pares ng sapatos na gawa sa balat ng hayop, maingat na tumapak sa basang semento. Si Doña Celestina, suot ang kanyang kulay asul na sedang bestida, ay agad na naglabas ng isang mabulaklak na panyo upang takpan ang kanyang ilong. Ang bawat hininga niya sa hangin na amoy isda at usok ay tila isang parusa sa kanyang marangyang katawan. Nagpatuloy si Maris sa kanyang paghihiwa ng sibuyas. Ang kanyang mga kamay ay mabilis at walang kaba sa kabila ng presensya ng babaeng sumira sa kanyang buhay. Ang bawat tama ng kutsilyo sa kahoy na sangkalan ay lumilikha ng isang ritmo na tila pintig ng kanyang puso, matatag at handa. Pumasok si Doña Celestina sa loob ng maliit na karinderya
Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa bawat sulok ng tagpi-tagping dingding at mga lumang silya. Isang mapangaping ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang tinitingnan ang mga manggagawang kumakain ng lugaw. Nakapagtataka na ang isang basurang gaya nito ay nagiging mitya ng sakit ng ulo ko. Ang simula ni Doña Celestina, ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa gitna ng mainit na kusina. Maris, aminin natin, hindi ka nababagay dito at lalong hindi nababagay ang pangalan ko na madungisan ng mga usap-usapan tungkol sa karinderya mong ito. Ang bawat tao na pumupunta rito ay dapat na nasa restaurant ko, hindi rito sa gitna ng mga langaw. Inilapag ni Maris ang kutsilyo at dahan-dahang hinarap ang matanda. Ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng luha, kundi ng isang apoy na matagal na niyang kinikimkim. Ang mga langaw po ay pumupunta kung nasaan ang kabulukan, Doña Celestina. Baka kaya hindi sila pumupunta sa restaurant nyo ay dahil masyadong malinis ang labas, pero bulok ang nasa loob. Ang matapang na sagot ni Maris. Ang katahimikan ay biglang bumalot sa paligid habang ang mga customer ni Maris ay napatigil sa kanilang pagkain. Isang marahas na galaw ang ginawa ni Doña Celestina. Kinuha niya ang isang makapal na bundle ng pera mula sa kanyang mamahaling bag at malakas na inihagis ito sa ibabaw ng lamesa na puno ng mantsa ng mantika. Ang tunog ng mga papel na tumama sa kahoy ay tila isang insulto sa bawat pagod na ginugol ni Maris sa loob ng maraming buwan. Kunin mo ang perang iyan. Sapat na yan para bumili ka ng disenteng bahay sa malayo. Isara mo ang pwestong ito. Palitan mo ang pangalan ng kahit anong putaheng niluluto mo. At huwag mo nang hayaang makita ko pa ang pagmumukha niyo ng anak mo sa paligid ng mga Ferrer. Iyan ang huling habag na ibibigay ko sa iyo. Tiningnan ni Maris ang tumpok ng pera. Ang bawat 1,000 piso ay tila mga tuyong dahon na walang halaga sa kanyang paningin. Kumuha siya ng isang basahan, dahan-dahang lumapit sa lamesa, at sa isang mabilis na kumpas ng kanyang kamay ay wininalis niya ang lahat ng pera patungo sa gilid ng sahig, diretso sa putikan at kanal na nasa labas lamang ng kanyang pwesto. Ang bawat papel na pera ay unti-unting nabasa at nadumihan ng kulay kape na tubig, nawalan ng ningning sa gitna ng dumi ng palengke. May mga bagay na hindi nabibili ng pera niyo, Donya. Ang dignidad ko ay hindi nakasalalay sa kung gaano kakapal ang sobrang ihahagis niyo sa harap ko. Ang mahinang sabi ni Maris, ngunit ang bawat salita ay may dalang bigat ng 1,000 kanyon. Ang bawat sentimo na kinuha ko sa mga taong ito ay bunga ng aking katapatan. Samantalang ang bawat milyon nyo ay bunga ng pagnanakaw sa mga taong gaya ni Nana Isabela. Ang mukha ni Doña Celestina ay naging kulay lila sa tindi ng galit. Sa isang biglaang pagkakataon, itinaas niya ang kanyang kamay upang dampian ng sampal ang mukha ni Maris. Ngunit bago pa man ito dumapo, mabilis na nasalo ni Maris ang kamay ng matanda. Ang higpit ng pagkakahawak ni Maris sa pulso ni Doña Celestina ay sapat na upang magdulot ng sakit. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Ang isa ay puno ng puot ng isang mandarambong at ang isa ay puno ng bagsik ng isang inang nagnanais ng katarungan. Huwag na huwag niyo nang susubukang dampian ng dumi ang mukha ko, Doña Celestina. Ang oras niyo ay tapos na. Ang bulong ni Maris, habang dahan-dahang binitawan ang kamay ng matanda ng may pandidiri. Sa sandaling iyon, ang mga driver ng tricycle, ang mga kargador, at ang mga tindera sa paligid ay dahan-dahang tumayo mula sa kanilang mga upuan. Ang tunog ng pag-atras ng mga bangko at ang bawat hakbang nila patungo sa likuran ni Maris ay lumikha ng isang pader ng mga tao na tila handang mamatay para sa kanilang kinikilalang reyna ng palengke. Naramdaman ni Doña Celestina ang isang kakaibang takot na ngayon lamang niya naranasan. Ang kapangyarihan ng kanyang pera ay walang silbi sa harap ng nagkakaisang galit ng mga taong kanyang minaliit.
Tumingin siya sa mga mata ni Maris at doon niya nakita ang isang pamilyar na anino. Ang anino ni Isabela na tila nagmamasid sa kanya mula sa kabilang mundo. Sa bawat paghinga ni Maris, nararamdaman ni Celestina ang unti-unting pagguho ng kanyang imperyo. Tumalikod ang matanda, pilit na pinapanatili ang kanyang dangal habang naglalakad pabalik sa kanyang sasakyan. Ngunit bago siya sumakay, lumingon siya. Nang huling beses, ang kanyang mga mata ay naging maliliit na guhit ng kasamaan. Akala mo ba ay panalo ka na, Maris? Ang isang batang walang pinag-aralan ay walang kinabukasan. Tandaan mo, ang batas ay laging nasa panig ng mga taong may pangalan. Tingnan natin kung hanggang kailan mo mapoprotektahan ang anak mo kapag ang buong mundo na ang dumiin sa inyo. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang sumpa na naiwan sa hangin habang mabilis na humaharurot ang sasakyan palayo. Naiwan si Maris na nakatayo sa gitna ng kanyang karinderya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Ang bawat tao sa paligid ay muling bumalik sa kanilang pagkain, ngunit ang katahimikan ay punong-puno ng pangamba. Alam ni Maris na ang laban ay nagsisimula pa lamang at ang susunod na hakbang ni Doña Celestina ay maaaring maging mitya ng huling pagkawasak ng kanyang maliit na mundo. Ang pawis na nagmumula sa noo ni Maris ay tila mga luhang hindi na lumalabas sa kanyang mga mata. Dahan-dahang gumugulong patungo sa kanyang leeg habang binabantayan ang nagbabagang uling. Sa loob ng maliit at masikip na kusina ni Nana Isabela, ang hangin ay punong-puno ng halimuyak ng mga sariwang damo at tuyong balat ng kahoy. Sa nakalipas na mga araw, hindi lamang pagluluto ang itinuro ng matanda sa kanya. Itinuro nito sa kanya ang sining ng pakikipag-usap sa apoy, ang pag-unawa sa bawat pitik ng init, na tila isang lihim na mensahe mula sa kailaliman ng kaluluwa. Huwag mong tinitingnan ang oras, Maris. Ang oras ay para sa mga taong walang tiwala sa kanilang pandama. Ang luto ay natatapos kapag ang amoy nito ay umabot na sa iyong puso. Hindi kapag tumunog na ang alarm ng iyong relo. Ang mahigpit na paalala ni Nana Isabela habang nakaupo sa kanyang selyang gawa sa kawayan. Ang matanda ay may hawak na isang maliit at tuyot na dahon, isang ligaw na damo na nagmumula lamang sa pinakamalayong bahagi ng kabundukan, ang dahon ng sulasi na may kakaibang anghang at tamis. Ipinakita ni Nana Isabela kay Maris ang isang lumang bote na naglalaman ng isang madilim na likido. Ito ang lihim na sangkap na hindi kailanman naisulat sa notebook na ninakaw ni Doña Celestina. Ang likidong ito ay ang katas ng pinaghalong mga ugat na kailangang ibabad ng 7 buwan sa ilalim ng lupa. Ang bawat patak nito ay may dalang kapangyarihang magpabago sa lasa ng kahit anong putahe, isang bagay na tanging ang mga tunay na tagapagmana ng tradisyong Isabela ang nakakaalam. Ang National Traditional Culinary Competition ay hindi lamang patalinuhan sa pagluluto, Maris. Ito ay labanan ng pagkatao. Ang bawat kalahok doon ay may mamahaling kagamitan at mga imported na sangkap. Pero ikaw ay mayroong kwento ng iyong bawat sugat. Ang sabi ng matanda habang nakatingin sa mga kamay ni Maris. Ang mga daliri ni Maris ay puno ng maliliit na hiwa mula sa kutsilyo at mga paltos mula sa mainit na mantika. Ang bawat sugat ay tila isang medalya ng kanyang pagpupunyagi. Sa isang sulok ng kusina, nakaupo si Tala sa sahig, abala sa pagtulong sa kanyang ina. Ang kanyang maliliit na kamay ay puno ng katas ng bawang habang matiyaga niyang tinatanggal ang bawat balat nito. Paminsan-minsan ay kumakanta ang bata ng isang lumang awitin, isang malambing na himig na tila nagbibigay ng lakas sa pagod na katawan ni Maris. Ang larawang ito ng kanyang anak na nagsusumikap, kasama niya ang naging pinakamahalagang inspirasyon ni Maris. Ang bawat ngiti ni Tala ay tila isang pangako
na ang lahat ng kanilang hirap ay magkakaroon ng katapusan. Nang dumating ang gabi, kinuha ni Maris ang kanyang huling lakas upang isulat ang kanilang aplikasyon para sa kompetisyon. Ang bawat letra na inilalagay niya sa papel ay may dalang pangarap na mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang anak. Ngunit sa gitna ng kanyang pagsusulat, isang malalim na pag-aalinlangan ang bumalot sa kanya. Paanong ang isang tulad niyang walang pangalan, walang formal na paaralan, at walang malaking restaurant ay tatanggapin sa isang prestihiyosong patimpalak? Kinaumagahan, bitbit ang kanyang pangarap. Nagtungo si Maris sa sa opisina ng komite sa lungsod. Ang gusali ay gawa sa naglalakihang salamin at marmol, isang lugar na tila hindi para sa mga taong katulad niya. Nang lumapit siya sa registration desk, ang babaeng nakaupo doon ay tumingin sa kanya mula ulo hanggang paa nang may halong panghuhusga. Ang lumang damit ni Maris at ang amoy ng usok na nakadikit sa kanyang balat ay tila isang malaking abala sa malinis na kapaligiran ng opisina. Business permit, mayor's permit at sanitary clearance ng inyong restaurant, please. Ang malamig na hiling ng sekretarya habang hindi man lang tumitingin sa mga mata ni Maris. Ang bawat salita nito ay parang isang pader na unti-unting tumataas sa harap ng kanyang pangarap. Wala po akong malaking restaurant, ma'am. Mayroon lamang po akong maliit na karinderya sa palengke. Pero garantisado ko po ang kalidad ng aking luto. Ang mahinahong paliwanag ni Maris habang mahigpit na hawak ang kanyang folder. Isang matunog na tawa ang narinig ni Maris mula sa likuran. Paglingon niya, nakita niya ang isa sa mga tauhan ni Doña Celestina na tila kanina pa siya sinusundan. Karinderya? Sa palengke? Ang lakas naman ng loob mong humarap dito, Maris. Ang kompetisyong ito ay para sa mga professional, hindi para sa mga nagbebenta ng lugaw sa tabi-tabi. Huwag mo nang sayangin ang oras ng mga tao rito. Ang pangungutya ng lalaki na naging sanhi ng paglingon ng iba pang mga tao sa paligid. Ang bawat mata na nakatitig sa kanya ay puno ng panunuya at awa. Naramdaman ni Maris ang biglang pag-akyat ng init sa kanyang mga pisngi, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding kahihiyan. Ang kanyang pangarap ay tila isang bula na biglang pumutok ng tamaan ng malupit na katotohanan. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang folder at bago pa man siya makalabas, ang kanyang aplikasyon ay nakita niyang inihagis ng sekretarya sa isang malaking basurahan sa gilid ng mesa. Ang tunog ng pagbagsak ng papel sa loob ng basurahan ay tila ang tunog ng pagsasara ng pinto ng kanyang kinabukasan. Huminto si Maris sa tapat ng pintong salamin. Ang kanyang paningin ay lumalabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Paanong ang isang sistema na binuo para sa sining ay naging isang bakod para sa mga mahihirap? Sa labas ng gusali, ang ulan ay nagsimulang pumatak. Tila nakikiramay sa bigat ng kanyang nararamdaman habang iniisip kung paano niya haharapin ang kanyang guro at ang kanyang anak. Bawalang magtinda rito, Ale. Hindi ito palengke. Opisina ito ng National Culinary Committee. Ang boses ng gwardiya ay matigas at puno ng kawalang galang habang tinutulak ang maliit na kariton ni Maris palayo sa harap ng naglalakihang salamin na gusali. Ngunit hindi natinag si Maris. Sa kabila ng ulan na unti-unting tumitigil, inilapag niya ang kanyang maliit na kalan sa gilid ng bangketa, sapat na malapit para ang hangin ay tangayin ang anumang lalabas mula sa kanyang palayok patungo sa loob ng gusali. Ang mga daliri ni Maris ay mabilis na kumilos, dahan-dahang sinindihan ang uling hanggang sa maging mapula ang mga ito na tila mga nagbabagang mata sa dilim. Inilagay niya ang palayok na puno ng tubig at ang mga lihim na ugat na ibinigay ni Nana Isabela. Sa bawat sandok niya, ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila nakikipagkarera sa init ng apoy. Alam niya na ito na ang huling barahan na mayroon siya. Kung hindi siya papansinin dito, ang lahat ng sakripisyo nila ni Nana Isabela ay mauuwi sa wala. Unti-unting kumulo ang sabaw at ang halimuyak ng dahon ng sulasi
na may halong anghang ng luya at tamis ng lihim na katas ay nagsimulang kumalat sa hangin. Ang bango nito ay hindi katulad ng anumang mamahaling pabango. Ito ay amoy ng lupang basa ng ulan, amoy ng tahanan, at amoy ng isang pag-asang matagal nang nawala. Ang mga taong naglalakad sa kalsada ay nagsimulang huminto. Ang kanilang mga ilong ay tila kusang humahanap sa pinagmumulan ng nakakaakit na aroma. Maging ang gwardiya na kanina ay nagtataboy sa kanya ay napahinto at napalunok. Ang kanyang matigas na mukha ay biglang lumambot. Sa loob ng gusali, sa gitna ng isang mahalagang pulong ng mga hurado, isang matandang lalaki na may mapuputing buhok at suot na dekalidad na suit ang biglang napatayo mula sa kanyang upuan. Siya si Chef Antonio, isang tanyag na eksperto sa pagkain na nakapaglakbay na sa buong mundo. Ang bawat putaheng natikman niya ay laging kulang sa isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Ngunit nang maabot ng kanyang pangamoy, ang halimuyak na nagmumula sa labas, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Hindi siya nag-atubili. Mabilis siyang lumabas ng silid at tinungo ang pintuan ng gusali na tila isang taong hinahanap ang isang nawawalang bahagi ng kanyang pagkabata. Nang makarating siya sa bangketa, nakita niya si Maris na maingat na nagsasali ng sabaw sa isang maliit na basong papel. Lumapit ang matandang chef. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pananabik. "Maaari ko bang matikman ang iyong niluluto, iha?" Ang tanong niya habang nakatingin sa mausok na sabaw. Inabot ni Maris ang baso ng may paggalang. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig din sa kaba. Sa bawat higop ng matandang chef, ang paligid ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang ingay ng mga sasakyan at ang sigaw ng mga tao ay naglaho. Nang ibaba niya ang baso, merong isang luhang dahan-dahang gumulong sa kanyang kulubot na pisngi. 30 taon na ang nakalipas mula nang huli kong matikman ang ganitong klaseng kaluluwa sa pagkain. Ang bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. "Sino ang nagturo sa iyo nito? Ang lasang ito. Ito ay pagmamay-ari ng isang taong matagal ko nang akalang pumanaw na." Tumingin si Maris sa mga mata ng chef at doon niya naramdaman ang bigat ng katarungang paparating. "Ang nagturo po sa akin ay isang taong ninakawan ng lahat, maliban sa kanyang talino," ang sagot ni Maris. Sa harap ng maraming tao at sa ilalim ng mapanghusgang mga mata ng mga opisyal ng komite na lumabas din sa gusali, kinuha ni Chef Antonio ang kanyang sariling ID at itinaas ito. "Kung ang babaeng ito ay hindi niyo tatanggapin sa kompetisyon, ako mismo ang aalis sa listahan ng inyong mga hurado. Ang sining ay hindi nasusukat sa laki ng restaurant, kundi sa laki ng pusong inilalagay sa bawat putahe." Ang balita ng mabilis na pagtanggap kay Maris bilang isang wildcard contestant ay mabilis na nakarating sa mansyon ng mga Ferrer. Sa loob ng kanyang opisina, binalibag ni Doña Celestina ang kanyang baso ng alak sa dingding. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Paano nangyaring ang isang basurang gaya niya ay nakapasok sa national competition? Sinong hangalang tumulong sa kanya? Ang sigaw ng matanda, habang ang kanyang mukha ay namumula sa matinding galit at takot. Ang kanyang imperyo na binuo sa dumi ay nagsisimula ng yanigin ng isang simpleng sabaw mula sa palengke. Nang gabing iyon, habang naglalakad si Maris patungo sa kanyang munting karinderya upang ibalita ang magandang pangyayari kay Nana Isabela, isang pamilyar na sasakyan ang humarang sa kanyang daan. Sa dilim ng bay ng sasakyan, bumukas ang pinto at lumabas si Roberto. Ang kanyang mukha ay tila mas matanda kaysa noong huli silang magkita. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pighati at pagsisisi. Nang makalapit siya kay Maris, hindi siya nagsalita. Sa halip, ang tunog ng kanyang mga tuhod na tumama sa matigas na semento ay lumikha ng isang mahapding tunog sa gitna ng katahimikan. "Maris, patawarin mo ako. Nahanap ko na ang katotohanan. Nahanap ko na ang lahat ng kasinungalingan ni Mama.
ang sabi ni Roberto habang nakayuko. Ang kanyang boses ay basag sa hikbi. Huli na ba ang lahat? Maari ko pa bang makuha ang tiwala mo at ng ating anak? Tumingin si Maris sa lalaking dati ay naging sandigan niya, ngunit ngayon ay isa na lamang anino ng kanyang nakaraan. Ang hangin ng gabi ay lumamig at ang tanging naririnig ay ang mabilis na tibok ng puso ni Maris habang nakatayo siya sa harap ng lalaking humihingi ng tawad sa gitna ng putikan. Tumayo ka na riyan, Roberto. Ang dumi ng semento ay hindi kailanman maglilinis sa iyong konsensya. Ang tinig ni Maris ay malamig pa sa hanging amihan na dumadaloy sa madilim na parking lot. Nakatitig siya sa kanyang asawa. Ang lalaking dati ay sentro ng kanyang mundo. Ngunit ngayon ay tila isang estrangherong naghahanap ng puwang sa isang pusong matagal na niyang pinatigas. Ang bawat luhang pumapatak mula sa mga mata ni Roberto ay tila mga butil ng ulan na walang saysay sa tuyot na lupa. Nanginig ang mga balikat ni Roberto habang dahan-dahan siyang tumatayo. Ang kanyang mga tuhod ay may bakas ng alikabok at dumi. Maris, please. Nahanap ko na ang mga litrato. Alam ko na ang lahat ng panlilinlang ni Mama. Patawarin mo ako dahil naging bulag ako. Hayaan mong ayusin ko ang lahat. Hayaan mong ibalik ko kayo ni Tala sa mansyon. Ang pagsamo niya, ang kanyang boses ay basag sa matinding pighati. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Maris. Mansyon? Para ano, Roberto? Para muling maging alipin sa sarili kong tahanan. Para muling hintayin ang susunod na pagkakataon na itatapon niyo kaming parang basura. Lumapit si Maris ng isang hakbang. Ang bawat salita niya ay parang isang matalim na kutsilyong bumabaon sa dibdib ng lalaki. Hindi ka nagkasala dahil nalinlang ka ng iyong ina. Nagkasala ka dahil sa loob ng 5 taon na kasama mo ako, hindi mo man lang natutunang kilalanin ang aking puso. Ang pagtitiwala ay hindi isang bagay na nawawala dahil sa ebidensya. Ito ay isang bagay na nararamdaman. At ikaw, kailanman ay hindi ka naniwala sa akin. Tumalikod si Maris at nagsimulang maglakad palayo. Ang bawat tunog ng kanyang mga hakbang sa semento ay tila isang huling pamamaalam. Sa bawat paglayo niya, naramdaman niya ang isang matinding bigat sa kanyang dibdib. Ngunit hindi ito dahil sa panghihinayang. Ito ay ang hapdi ng paghilom ng isang sugat na kailangang buksan muli bago tuluyang maging maayos. Sa likuran niya, narinig niya ang mahinang paghikbi ni Roberto. Isang tunog ng pagkawasak na kailanman ay hindi na niya susubukang buuin pa. Samantala, sa loob ng mansyon ng mga Ferrer, ang paligid ay punong-puno ng tensyon. Nang bumalik si Roberto, sinalubong siya ni Doña Celestina na nakaupo sa kanyang selyang gawa sa mamahaling balat ng hayop. Ang matanda ay may hawak na isang baso ng mainit na tubig. Ang kanyang mukha ay maputla at tila naghihingalo. Nang makita niya ang kanyang anak, bigla siyang napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at tila kinakapos. Roberto, ang puso ko, parang sasabog sa tindi ng pambabaliwala mo sa akin. Ang mahinang sabi ni Doña Celestina. Ang kanyang boses ay puno ng manipulasyon. Dahil ba sa babaeng iyan, kaya mo ako ginaganito? Pagkatapos ng lahat ng isinakripisyo ko para sa pangalan mo? Huwag mong kalimutang ako ang nagbigay sa iyo ng lahat ng tinatamasa mo ngayon. Ang utang na loob mo sa akin ay mas matimbang pa sa anumang katarungang hinahanap mo para sa kanya. Tinitigan ni Roberto ang kanyang ina nang may halong puot at awa. Ang utang na loob ay hindi kailanman dapat maging dahilan para pumatay ng dangal ng ibang tao, Ma. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang pagnanakaw niyo kay Nana Isabela at ang paggawa niyo ng mga pekeng ebidensya laban kay Maris. Biglang tumayo si Doña Celestina. Ang kanyang kunwaring panghihina ay biglang naglaho at napalitan ng isang mapanganib na bagsik. At ano ang gagawin mo?
Isusumbong mo ako? Sisirain mo ang pamilyang ito? Sige, Roberto. Pero tandaan mo ito, kapag bumagsak ako, kasama kitang babagsak. At sisiguraduhin ko na ang anak niyo, ang batang si Tala, ay kailanman ay hindi na makikita ang liwanag ng araw sa labas ng isang ampunan. Ang banta ng matanda ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa katawan ni Roberto. Alam niya ang kapangyarihan ng kanyang ina sa ilalim ng batas. Alam niya ang lawak ng koneksyon nito na kayang baluktutin ang katotohanan. Nanatiling tahimik si Roberto, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasu-kasuan. Sa loob ng silid, ang katahimikan ay naging isang lason na unti-unting pumapatay sa bawat huling hibla ng pagmamahal na mayroon siya para sa kanyang ina. Kinaumagahan, habang abala si Maris sa kanyang karinderya, isang mamahaling sasakyan ang huminto sa tapat ng palengke. Isang lalaking nakasuot ng dekalidad na suit ang bumaba. May hawak itong isang itim na folder. Ang bawat hakbang nito sa maduming semento ay tila isang pangiinsulto sa paligid. Lumapit siya kay Maris at inabot ang isang piraso ng papel, isang opisyal na trats ng hukuman para sa petition for sole custody ng batang si Tala. Ang aking kliyente, si Doña Celestina Ferrer, ay nagsasampa ng kaso upang bawiin ang pangangalaga sa bata. Ang malamig na pahayag ng abogado, batay sa inyong kasalukuyang kalagayan, walang permanenteng tahanan, walang maayos na kita, at naninirahan sa isang madumi at mapanganib na lugar gaya ng palengke, ay itinuturing kayong unfit mother sa ilalim ng batas. Kung hindi nyo ititigil ang pagsali sa kompetisyon at hindi kayo lalayo sa pamilyang Ferrer, kukunin namin ang bata nang walang pasubali. Nabitawan ni Maris ang hawak niyang sandok. Ang tunog ng pagtama ng bakal sa semento ay umalingaw-ngaw sa buong pwesto. Ang bawat salita ng abogado ay tila mga tinik na bumabaon sa kanyang lalamunan. Tumingin siya kay Tala na kasalukuyang masayang naglalaro sa isang gilid. Walang malay sa panganib na nagbabanta sa kanyang kinabukasan. Ang takot na mawala ang kanyang anak ay mas matindi pa sa anumang hirap na naranasan niya sa ilalim ng ulan. Naramdaman ni Maris ang isang matinding panginginig sa kanyang buong katawan. Ang katarungang pilit niyang inaabot ay tila muling inilalayo sa kanya ng kamay ng mga makapangyarihan. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa likuran. Si Nana Isabela, na may dalang isang lumang kahon, ay lumapit ng may matalas na tingin sa abogado. Ang batas ay ginawa para sa katarungan, hindi para sa mga taong gustong bumili ng kaluluwa ng isang ina. Sabihin mo sa amo mo, ang laban ay hindi matatapos sa papel na ito. Nang makaalis ang abogado, ang paligid ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Tumingin si Maris kay Nana Isabela. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan at takot. Nana, paano kung kunin nila si Tala? Hindi ko kakayanin na mawala ang anak ko. Ang hikbi ni Maris habang niyayakap ang kanyang sarili. Huwag kang matakot, Maris. Ang takot ang tanging pagkain na nagpapalakas sa kanila. Ang mahinahong paalala ni Nana Isabela. Maghanda ka. Bukas na ang simula ng kompetisyon. At doon, sa harap ng buong bansa, sisiguraduhin nating ang bawat luhang pumatak sa iyo ay magiging apoy na susunog sa kanilang mga kasinungalingan. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, napansin ni Maris na nawala si Tala sa kanyang kinatatayuan. Ang paboritong manika ng bata ay nakahandusay sa maduming sahig, tila naiwan sa gitna ng isang mabilis na pag-alis. Ang bawat pintig ng puso ni Maris ay naging isang malakas na tambol ng kaba habang sinisigaw niya ang pangalan ng kanyang anak sa gitna ng mataong palengke. Walang sumasagot. Tanging ang tunog lamang ng isang mabilis na humaharurot na sasakyan sa malayo ang narinig sa katahimikan ng hapon. Ang bawat sigaw ni Maris sa pangalan ng kanyang anak ay tila isang matalim na palaso na bumaon
sa maingay at magulong palengke. Ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap sa bawat sulok, sa ilalim ng bawat mesa, at sa bawat kanto ng madilim na eskinita. Ang tanging naiwan sa gitna ng daan ay ang paboritong manika ni Tala, isang luma at tastas na laruan na ngayon ay marumi na dahil sa putik. Naramdaman ni Maris ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na nagbababala ng isang malaking sakuna. Tala, Tala, nasaan ka? Ang boses ni Maris ay paos na sa tindi ng emosyon. Sa gitna ng kanyang paghihisterya, isang kumpulan ng mga tao ang kanyang napansin sa dulo ng palengke. Mabilis siyang tumakbo patungo roon. Ang kanyang mga paa ay tila lumilipad sa ibabaw ng maruming semento. Nakita niya ang isang matandang kargador, si Mang Goryo, na mahigpit na nakahawak sa braso ng isang lalaking nakaitim. Sa tabi nila, nakaupo si Tala sa sahig, umiiyak at nanginginig sa takot habang nakayakap sa kanyang sarili. "Bitawan niyo ako! Wala akong ginagawang masama!" Ang sigaw ng lalaking nakaitim habang pilit na kumakawala. Ngunit hindi siya binitawan ni Mang Goryo hanggang sa makalapit si Maris. Mabilis na niyakap ni Maris ang kanyang anak. Ang bawat hikbi ng bata ay tila humihiwa sa kanyang kaluluwa. Nalaman ni Maris mula sa mga saksi na tinangka ng lalaki na akitin si Tala patungo sa isang itim na sasakyang naghihintay sa gilid ng kalsada. Ngunit ang matalas na mata ng mga tagapalengke ang nagligtas sa bata. Nang makaalis ang mga pulis kasama ang suspek, ang takot sa mga mata ni Maris ay unting napalitan ng isang mapanganib na apoy. Hindi na siya ang babaeng nagmamakaawa sa ilalim ng ulan. Hindi na siya ang biktimang laging nakayuko sa harap ng kapangyarihan. Kinuha niya ang kutsilyong pangkusina na ibinigay ni Nana Isabela, ang matalim at matikas na bakal na tila naghihintay din ng katarungan. Sa harap ng gulat na mukha ni Nana Isabela, mabilis na naglakad si Maris patungo sa kalsada. Ang bawat hakbang niya ay may dalang bigat ng 1,000 kanyon. Ang bawat segundo ng paglalakbay ni Maris patungo sa mansyon ng mga Ferrer ay puno ng puot. Nang makarating siya sa malaking pintuang bakal, hindi siya nag-atubili. Gamit ang kanyang buong lakas, pilit niyang itinulak ang gate hanggang sa ang tunog ng pagkaskas ng bakal sa semento ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Ang mga guwardiya ay nagulat sa kanyang presensya. Ang kanyang muka ay tila isang diyosa ng kamatayan na hindi mapipigilan. Pumasok siya sa loob ng malaking pintong kahoy ng mansyon. Ang bawat hakbang niya sa makinis na marmol ay tila isang pang-iinsulto sa karangyaan ng bahay. "Doña Celestina, lumabas ka rito." Ang sigaw ni Maris ay yumanig sa mga dingding ng mansyon. Sa tuktok ng hagdan, lumitaw ang matanda. Suot ang kanyang mamahaling robe, ang kanyang muka ay puno ng pagkabigla at bahagyang takot. Sa tabi niya ay nakatayo si Roberto, ang kanyang asawa, na tila isang aninong walang silbi sa gitna ng tensyon. Mabilis na lumapit si Maris sa malaking lamesang gawa sa matigas na kahoy na sorsogon sa gitna ng sala. Sa isang marahas na kumpas, itinarak ni Maris ang kutsilyo sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog ng matalim na bakal na bumaon sa kahoy ay tila isang malakas na putok sa gitna ng katahimikan. "Sapat na ang pananakot mo sa anak ko, Celestina. Isang beses mo pang saktan si Tala at sisiguraduhin kong ang lahat ng karangyaan mong ito ay magiging abo sa aking mga kamay." Ang banta ni Maris, ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig sa matanda nang walang kurap. Nanginig ang mga labi ni Doña Celestina. Ang kanyang kapangyarihan ay tila nawalan ng bisa sa harap ng galit ng isang ina. Napatingin si Maris sa isang nakakuwadrong larawan sa ibabaw ng fireplace. Isang larawan ng pamilya, Ferrer, kung saan kasama pa siya at si Tala. Lahat sila ay nakangiti sa isang kasinungalingan. Sa isang biglaang galaw, kinuha ni Maris ang larawan at inihagis ito sa sahig.
Ang tunog ng pagkabasag ng salamin sa ibabaw ng marmol ay tila ang huling tunog ng kanyang nakaraan na tuluyan ng naglaho. Huwag mong asahan na ang isang inang tulad ko ay patuloy na yuyuko sa iyong mga lason. Handa akong mamatay para sa aking anak. Pero bago yon, sisiguraduhin kong makikita mo ang iyong sarili sa putikan na dati mong pinagtatapon sa akin. Ang huling salita ni Maris bago niya binunot ang kutsilyo sa lamesa at tumalikod ng walang lingon-lingon. Iniwan niya ang mansyon na punong-puno ng tensyon habang si Roberto ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi habang pinagmamasdan ang basag na salamin sa kanyang paanan. Dumating ang araw ng National Culinary Competition Finals. Ang buong bansa ay nakatutok sa kaganapan. Ang mga ilaw ng studio ay tila libu-libong bituin na nagmamasid sa katarungan. Nakatayo si Maris sa kanyang cooking station. Suot ang kanyang malinis na uniforme. Ang kanyang puso ay puno ng determinasyon. Ngunit nang buksan niya ang malaking kahoy na kahon na naglalaman ng kanyang mga pangunahing sangkap, ang mga lihim na damo at ang katas na pinagpagura nila ni Nana Isabela, ang kanyang buong mundo ay tila muling gumuho. Ang loob ng kahon ay walang laman, kundi isang piraso ng basang-basahan na amoy petrolyo. Ang bawat mahahalagang sangkap na dapat sana ay kanyang gagamitin para sa huling putahe ay naglaho ng parang usok. Tumingin si Maris sa kabilang station at nakita ang isang tauhan ni Doña Celestina na tila may lihim ng ngiti sa mga labi. Ang katahimikan ng studio ay nabasag lamang ng malakas na tunog ng buzzer. Hudyat na ang oras ng labanan ay nagsimula na, habang si Maris ay nananatiling nakatayo sa harap ng kanyang walang laman na lamesa. Ang tunog ng buzzer ay tila isang malakas na hudyat ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng naglalakihang studio. Sa ilalim ng nagbabagang liwanag ng mga spotlight, nakatayo si Maris sa harap ng kanyang cooking station. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa gilid ng lamesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Ang kahoy na kahon na dapat sana ay naglalaman ng kanyang pag-asa ay walang laman, kundi ang amoy ng petrolyo na tila isang mapait na paalala ng kawalang-hiyaan ng kanyang mga kaaway. Ang bawat kamera na nakatutok sa kanyang mukha ay tila mga matang nanghuhusga, naghihintay sa kanyang muling pagbagsak sa gitna ng pambansang telebisyon. Sa kabilang dulo ng entablado, nakatayo si Doña Celestina kasama ang kanyang pangkat ng mga sikat na chef. Ang kanilang station ay punong-puno ng mga mamahaling kagamitan na gawa sa nagniningning na bakal at mga sangkap na tila ginto sa ilalim ng ilaw. Isang mapang-aping ngiti ang gumuhit sa mga labi ng matanda habang dahan-dahan niyang inilalabas ang isang kupas na notebook, ang notebook ni Maris. Ang bawat pahina nito ay dahan-dahang binubuklat ni Celestina ng may kayabangan, tila ipinapakita sa buong mundo na hawak niya ang susi sa tagumpay. Ang bawat galaw ng matanda ay puno ng kumpiyansa, habang ang bango ng sabsab na seafood na sinimulan nilang lutuin ay unti-unting humahalimuyak sa hangin. Isang amoy na kabisadong-kabisado ni Maris sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Naramdaman ni Maris ang uwente-unting paglamig ng kanyang pawis sa kanyang likuran. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay naging isang mabilis at mahapding tambol na tila gustong sumabog sa loob ng kanyang dibdib. Sa isang sandali, ang boses ni Nana Isabela ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang mahinahon, ngunit matatag na bulong sa gitna ng kaguluhan. Ang lasa ay hindi nananahan sa loob ng kahon, Maris. Ang tunay na mahika ay wala sa mga bihirang damo o sa mga lihim na likido. Ito ay nasa dulo ng iyong mga daliri na may dalang kwento ng bawat pait na iyong tinikman. Dahan-dahang lumingon si Maris patungo sa pangkalahatang pantry ng kompetisyon, isang lugar kung nasaan ang mga pinakasimpleng sangkap na ibinibigay sa lahat. Ang bawat hakbang niya patungo roon ay tila isang paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling.
Kumuha siya ng isang salop ng binlid na bigas, isang buong luya, asin, at tubig. Ang mga taong nanonood sa studio ay nagsimulang magbulungan. Ang bawat komento nila ay puno ng pagtataka at pangungutya. Sino ang maglalakas loob na maghain ng isang simpleng lugaw sa isang prestihiyosong national finals? Ngunit hindi sila pinansin ni Maris. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Tala na kasalukuyang nakaupo sa tabi ni Nana Isabela sa hanay ng mga manonood. Ang mga mata ng bata ay puno ng walang hanggang tiwala sa kanyang ina. Nagsimula ang tunog ng pagtatama ng kutsilyo sa kahoy na sangkalan ni Maris, isang mabilis at determinadong ritmo na tila isang martsa ng digmaan. Dahan-dahan niyang sinunog ang balat ng luya sa ibabaw ng apoy hanggang sa lumabas ang maitim na katas nito na may dalang bango ng lupa. Ang bawat butil ng bigas ay maingat niyang isinalang sa palayok. Hinahayaan itong uminit ng dahan-dahan hanggang sa ang bawat isa ay maglabas ng sariling tamis. Ang bawat galaw ni Maris ay puno ng biyaya at lungkot, isang sayaw sa gitna ng usok na tila nagkukwentot ng kanyang 5 taon na pagtitiis at ang mga gabi niyang pag-iyak sa ilalim ng ulan. Samantala, ang station ng mga Ferrer ay abalang-abala sa pagluluto ng ninakaw na recipe. Ang amoy ng kanilang putahe ay napakabango. Ngunit sa bawat pagtikim ni Doña Celestina, merong isang bagay na tila kulang. Ang kanyang mukha ay nagsimulang kabakasan ng pagkairita habang pilit niyang pinapagalitan ang kanyang mga chef. Ang bawat dagdag nila ng pampalasa ay tila lalong nagpapawalang buhay sa pagkain. Ang kagandahan ng kanilang presentasyon ay tila isang maskara lamang para sa isang pagkaing walang kaluluwa. Tumingin si Roberto mula sa malayo. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa kanyang ina at sa kanyang asawa. At doon niya naramdaman ang isang matinding katotohanan. Ang apoy, sa kala ni Maris ay mas maliwanag kaysa sa lahat ng ilaw ng studio. Huling 10 minuto na lamang. Ang bawat hininga sa loob ng studio ay tila pigil habang ang tensyon ay tumataas. Nang higit pa sa temperatura ng mga kalan, inilabas ni Maris ang kanyang huling alas, isang maliit na sangkap na lihim niyang itinago sa loob ng kanyang bulsa simula pa kaninang umaga. Isang bagay na hindi ninakaw ng mga tauhan ni Celestina dahil ang tingin nila rito ay basura lamang. Ang tuyong balat ng sili at ang abo ng sinunog na rami. Sa bawat patak nito sa kumukulong lugaw, ang halimuyak ng paligid ay biglang nagbago. Ang bango ng usok, ng tamis, at ng isang misteryosong anghang ay tila isang dambuhalang alon na lamoni ng bango ng putahe ng mga Ferrer. Nang tumunog ang huling buzzer, ang katahimikan ay naging isang mabigat na kumot sa buong studio. Ang bawat kalahok ay kinakailangang tumigil sa kanilang paggalaw. Nakatayo si Maris sa harap ng kanyang simpleng palayok. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng kapayapaan na ngayon lamang niya naramdaman. Ang bawat hurado ay nagsimulang maglakad patungo sa mga station. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang ipinapakitang emosyon. Nang makarating ang mga hurado sa station ni Doña Celestina, ang matanda ay tumayo ng matikas, ipinagmamalaki ang kanyang gintong plato ng seafood soup. Ang bawat hurado ay humigop ng sabaw, tumango ng bahagya, ngunit wala silang sinasabi. Ang bawat patak ng kanilang pagsisikap ay tila hindi sapat upang baguhin ang lamig sa mga mata ng mga eksperto. At sa huli, ang mga hurado ay dahan-dahang humakbang patungo sa stasyon ni Maris. Ang bawat tunog ng kanilang mga sapatos sa sahig ay tila isang huling hatol na magpapasya kung ang katarungan ba ay may puwang pa sa mundong ito ng mga dambuhala. Ang katahimikan sa loob ng studio ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa bawat hininga ng mga manonood. Ang bawat mata ay nakatitig sa 5 hurado na ngayon ay nakatayo sa tapat ng simpleng palayok ni Maris. Si Chef Antonio, ang pinakamatandang hurado, ay dahan-dahang kinuha ang sandok.
Ang tunog ng pagtama ng bakal sa gilid ng palayok ay umaling-awngaw sa buong silid, isang malinaw at matikas na tunog sa gitna ng tensyon. Sa bawat pag-angat niya ng sandok, ang malapot at mausok na lugaw ay naglalabas ng isang halimuyak na tila humahaplos sa puso ng sinumang makakaamoy nito. Nang dahan-dahang itapat ni Chef Antonio ang kutsara sa kanyang labi, ang kanyang mga mata ay biglang pumikit ng mariin. Ang bawat tao sa studio ay tila tumigil sa paghinga. Pagkalipas ng ilang sandali, iminulat niya ang kanyang mga mata na ngayon ay nangingilid na sa luha. Ang lasang ito ay hindi lamang pagkain. Ito ay ang lasa ng katotohanan na matagal nang ibinaon sa limot. Ang bulong niya, ang kanyang tinig ay basag sa matinding emosyon. Ang bawat butil ng bigas na ito ay nagkukwento ng pagsisikap, ng pait at ng isang pag-ibig na hindi kailanman sumuko. Lumingon si Chef Antonio kay Doña Celestina na ngayon ay nakatayo ng matikas ngunit may bakas ng kaba sa kanyang mga mata. Doña Celestina, sinabi niyo na ang inyong seafood soup ay ang inyong orihinal na likha. Maaari niyo bang sabihin sa akin kung ano ang ibig sabihin ng simbolo ng krus at apoy na nakasulat sa bawat pahina ng notebook na hawak niyo? Ang tanong ng matandang chef, ang bawat salita ay may dalang bigat ng isang huling paghatol. Nautal ang matanda, ang kanyang mga labi ay nanginginig habang pilit na naghahanap ng kasagutan. Iyon ay disenyo lamang para sa aming pamilya. Ang pilit na sagot ni Celestina. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na madaling mapunit. Maling sagot. Ang mahinahong sabi ni Maris habang humahakbang pasulong. Ang simbolo na yan ay hindi disenyo. Iyan ay ang paraan ng aking ina upang itala ang tamang tiyempo ng paglalagay ng mga damo sa ilalim ng init ng apoy. Kung hindi nyo alam ang kahulugan niyan, ibig sabihin ay hindi nyo kailanman niluto ang putahing iyan ng may pag-unawa. Biglang tumayo mula sa hanay ng mga manonood si Nana Isabela. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa entablado. Ang bawat tunog ng kanyang baston sa sahig ay tila isang pintig ng katarungan. Nang makarating siya sa gitna, itinaas niya ang kanyang braso at ibinaba ang kanyang manggas upang ipakita ang malaking peklat ng sunog sa buong bansa. 30 taon na ang nakalipas, ninakawan mo ako ng aking buhay, Celestina. Sinunog mo ang aking pangarap para lamang maitayo ang iyong imperyo, ngunit ang apoy na sinimulan mo ay siyang susunog sa iyo ngayon. Inilabas ni Nana Isabela ang isang lumang dokumento, ang orihinal na sertipiko ng kanilang unang recipe na may pirma ni Celestina bilang saksi lamang. Ang bawat kamera ay nag-zoom sa dokumento. Ipinapakita sa buong bansa ang katunayan ng pagnanakaw ng mga Ferrer. Ang mga bulungan sa studio ay naging isang malakas na hiyaw ng pagkagulat at galit. Ang mukha ni Doña Celestina ay naging kulay abo. Ang kanyang karangyaan ay tila unti-unting natutunaw sa ilalim ng malakas na ilaw ng studio. Sa gitna ng kaguluhan, si Roberto ay dahan-dahang lumapit sa entablado. Tumingin siya sa kanyang ina nang may halong pandidiri at pighati. Pagkatapos ay tumingin siya kay Maris. Ma, tapos na ang lahat. Hindi na matatakpan ng pera ang bahong inimbak mo sa loob ng 3 dekada. Ang sabi ni Roberto. Ang kanyang boses ay puno ng pinal na hatol. Sa isang marahas na galaw, tinangka ni Doña Celestina na abutin ang palayok ni Maris upang itapon ito. Ngunit sa kanyang pagmamadali ay natisod siya sa sarili niyang mamahaling bestida. Ang tunog ng pagbagsak ni Doña Celestina sa matigas na sahig ay tila ang tunog ng pagguho ng buong pangalan ng mga Ferrer. Ang kanyang mamahaling robe ay nabahiran ng sarili niyang nilutong sabaw na tumapon, isang mantsa na kailanman ay hindi na mabubura.
Habang nakalugmok ang matanda sa sahig, ang mga pulis na kanina pa pala naghihintay sa gilid ay dahan-dahang lumapit upang arestuhin siya para sa mga kasong pagnanakaw, pananakot at ang tangkang pagdukot kay Tala. Ang nagwagi sa National Traditional Culinary Competition ay walang iba kundi si Maris ng karinderya ni Isabela. Ang anunsyo ng host ay sinalubong ng isang nakabibinging palakpakan at hiyawan ng katuwaan. Ang bawat tao sa studio ay tumayo upang bigyan ng parangal ang babaeng nagmula sa putikan ngunit nagtagumpay sa pamamagitan ng katapatan. Mabilis na tumakbo si Tala patungo sa entablado at niyakap ng mahigpit ang kanyang ina. Binuhat ni Maris ang kanyang anak, ang kanyang mga luha ay sa wakas ay dumaloy na, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang kaligayahang wagas. Tumingin siya kay Nana Isabela, na ngayon ay nakangiti ng may kapayapaan sa kanyang mga mata. Ang bawat pait ng nakaraan ay tila uant-unting naglalaho sa bawat ngiti ng mga taong nagmamahal sa kanya. Habang inilalabas si Doña Celestina mula sa studio, ang bawat kamera ay nakatutok sa kanyang mukha na punong-puno ng kahihiyan, ang hiya na kailanman ay hindi niya inakalang mararanasan. Tiningnan siya ni Maris sa huling pagkakataon, hindi nang may galit, kundi nang may habag. Ang laban ay tapos na at ang bawat butil ng katotohanan ay sa wakas ay nakahanap na ng kanyang puwang sa ilalim ng liwanag. Hawak kamay na naglakad palayo si Maris, Tala at Nana Isabela. Ang bawat hakbang nila ay may dalang pangako ng isang bagong simula na puno ng tunay na lasa ng buhay. Ang isang taon ay mabilis na lumipas, tila isang mabilis na agos ng tubig na dahan-dahang naglilinis sa mga sugat ng nakaraan. Ang sikat ng araw sa umaga ay marahang sumisilip sa malalaking bintana ng restaurant na may karatulang Tala at Isabela. Ang bango ng mainit na sinigang at bagong saing na kanin ay humahalimuyak sa hangin, isang amoy na nag-anyaya sa sinumang dumaan. Ang lugar na ito ay hindi lamang isang gusali. Ito ay naging santuwaryo para sa lahat. Sa isang bahagi, makikita ang mga manggagawa at tsuper na masayang kumakain sa abot kayang halaga, habang sa kabilang bahagi ay matiyagang naghihintay ang mga mayayaman at tanyag na tao para lamang makatikim ng pagkaing may kaluluwa. Sa isang maliit at payak na bahay sa labas ng lungsod, ang katahimikan ay tila isang mabigat na parusa. Nakahiga sa isang lumang kama si Doña Celestina. Ang kanyang katawan ay naging mahina at paralisado dahil sa matinding stroke na tumama sa kanya matapos ang kahihiyan sa telebisyon. Ang kanyang dating marangyang mansyon at lahat ng kanyang kayamanan ay naubos sa mga bayad sa abogado at pagkakautang. Ang tanging naririnig niya sa loob ng 4 na sulok ng kanyang silid ay ang tunog ng kanyang sariling mahinang paghinga at ang boses ng kanyang konsensya na paulit-ulit na nagpapaalala sa kanyang mga pagkakamali. Ang hiya na kailanman ay hindi niya inakalang dadapo sa kanyang pangalan ay naging kanyang tanging kasama sa bawat sandali ng kanyang pag-iisa. Bumukas ang pinto ng restaurant at pumasok ang isang lalaking suot ang uniforme ng isang karaniwang server. Si Roberto, ang lalaking dati ay tagapagmana ng isang imperyo, ay ngayon ay matiyagang nagpupunas ng mga lamesa at nagsisilbi sa mga customer ni Maris. Matapos ang lahat ng nangyari, pinili niyang iwanan ang kanyang dating buhay at magsimula sa ibaba. Tuwing hapon, pinapayagan siya ni Maris na makasama si Tala sa loob ng isang oras na puno ng mga kwento at tawanan ng mag-ama. Bagaman dahan-dahang natututo si Maris na patawarin ang kanyang asawa, ang kanyang desisyon ay nananatiling matatag. Ang kanilang pag-ibig ay naging isang aral ng nakaraan at pinili ni Maris na manatiling malaya, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagmamahal sa kanyang sariling pagkatao na muli niyang nahanap. Sa loob ng maluwag at maliwanag na kusina,
Nakatayo ang 3 henerasyon ng mga babaeng naging biktima ng apoy, ngunit nagtagumpay sa pamamagitan ng lasa. Si Nana Isabela, na ngayon ay maayos na ang kalagayan at hindi na kailangang magbalat kayo bilang isang baliw, ay dahan-dahang nagtuturo kay Tala kung paano damhin ang init ng kalan. Si Maris ay nakatayo sa gitna, pinagmamasdan ng kanyang anak at ang kanyang guro ng may ngiti sa kanyang mga labi. Ang bawat sugat sa kanyang mga kamay ay hindi na nagpapaalala ng sakit, kundi ng tagumpay ng katarungan. Ang bawat putaheng inihahain nila ay may isang mahalagang sahog na hindi kailanman mananakaw ng sinuman, ang lasa ng tunay na kalayaan. Nang tumama ang sinag ng araw sa kanilang mga mukha, itinaas ni Maris ang kanyang baso ng tubig bilang pagpupugay sa lahat ng kanilang pinagdaanan. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong sa mga nagkasala, kundi tungkol sa paghahanap ng kapayapaan sa gitna ng unos. Ang bawat subo ng kanilang pagkain ay naging paalala sa buong mundo na ang katapatan, gaano man ito katagal bago lumabas, ay laging mananaig sa dulo. Sa gitna ng tawanan at tunog ng mga kubyerto sa labas, naramdaman ni Maris ang isang ganap na katahimikan sa kanyang puso. Isang katahimikan na nagsasabing, sa wakas, siya ay tunay na nang malaya.